Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Webes, ito po ang ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga, ako po inyong lingkod, Alvin Remo. At ngayong umagang ito po, makasama po natin ang ating pong city veterinarian sa lungsod ng Batangas. Wala pong iba kundi si Dr. Sheila Luwalhati. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat, pati po sa ating tagapanood. Ayan, kumusta naman po kayo, ma'am Sheila, ngayong umagang ito? Okay naman po, medyo hindi ko alam kung nararamdaman ko, excited at ma-feature yung aming opisina tungkol Yes po. sa aming mga programa. Okay lang po yan, ma'am, ma'am Sheila. Ayan po. Unang katanungan po, ma'am Sheila, ano po ba ang function ng ating pong Office of the City Veterinary dito po sa Batangas City? So, ang aming pong opisina ay ang Office of the City Veterinarian. Ang main function po ay makapaghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagpapatupad ng mga programa na naglalayong maiwasan, makontrol at masugpo ang pagkalat ng sakit ng hayop. Apo. Kasabay din po na magkaroon po ng sustainable na production ng ating mga livestock, poultry at isda. Isinasaalang-alang din po natin ang safety ng publiko. Ayun. So, bukod po sa pag-uusapan natin ng mga programa po ng ating pong Office of the City Veterinarian, ano po yung mga basic services na usually binibigay po natin sa mga tagalungsod ng Batangas? So, sa amin po, pagdating po sa Veterinary Services Division, ang unang-una po is meron po tayong programa para po makontrol, maiwasan ang pagkalat ng rabies. Unang-una po, sa pagbabakuna po ng ating mga alagang hayop. Ito po ay ginagawa natin sa barangay. Meron din po tayong walk-in sa ating opisina. Yun po ay, sa ngayon po, 7 to 6, Monday to Thursday. Tapos meron din po tayong pagkakapon ng mga lalaking aso, pagtatanggal ng matris dito sa ating mga babaeng aso para naman po makontrol natin ang stray animal population na siya pong posibleng maghatid ng rabies dito po sa ating mga sa tao. Ayan. Tapos meron din pong information dissemination campaign, nagkakaroon po ng seminar para magkaroon po ng sapat na kaalaman ng ating mga kasamahan kung paano po natin aalagaan ang ating mga aso. Ganon din po na dapat po ay tumalima tayo sa ating Rabies City Ordinance. Pagdating naman po sa pangisdaan, kasi po nasa amin din po ang Fisheries Division sa ngayon. Meron din po tayong programa sa ating mga fisher folks para po naman matulungan natin ang ating mga mangingisda. Meron din po tayong mga dispersal program para naman po sa mga mag-aalaga ng hayop. Ayan. So, mamaya po ating pa pong i-elaborate. Ito po tungkol po sa rabies. Dahil po nung nakaraang Marso, ito po yata ang Rabies Awareness Month. Dahil po pag Marso, mainit. Yes po, masyado po Opo. mainit. At doon po active ang rabies na virus. Ayun. So ngayon pag-usapan naman po natin, Doktor, ito pong isa sa mga programa natin, itong distribution of hook and line. Ano po ito bang hook and line? Ang hook and line po, ito po ay ginagamit ng ating mangingisda. Ito po ay parang kawil. So usually po ang gumagamit nito yung ating mga local na mangingisda. Yung atin pong, kumbaga, mga maliliit lang silang mangingisda. Tapos Apo. meron din po silang, yung sa lambat. Yun. So bukod po dun sa distribution ng hook and line, paano po natin na-specify kung sino po yung mga kailangan bigyan po ng mga ganitong gamit? So, yun po ay meron po mga asosasyon ng ating mga mangingisda. Depende po sa lugar, kung sino po ang mabibigyan, kung itong sektor na ito na halimbawa Barangay Malitam, ito yung talagang mga nag-e-engage doon sa
pangangawil. Meron Apo. naman po na ang kailangan nila ay lambat. So, by classification po. May yung classification po ng pangangailangan. Ayun. So, after po nito, ito pong free spay and neuter program. Ano po ito? So, yun naman po yung nabanggit ko kanina kasi nga po part ng ating rabies program ang pagkakapon ng ating mga alagang aso. Ang kapon po sa lalaki. Tapos yun naman pong pagtatanggal ng matriz sa mga babae kasi nga po, syempre, ang rabies po ay idinudulot or dinadala nitong ating mga aso at pusa. Ayun. Na usually po, ito po ay yung mga strayed dog and cat na nakikita natin sa mga kalsada. Apo. So, kaya po ang isang paraan para po makontrol ang pagdami ay di po ay sila ay kapunin at tanggalan po ng matres. Apo. Pero pag ito po ay private na pag-aari ng mga tao, pwede rin po nilang ipakapon ito bang alaga nila? Pwede naman po, kaya lang po doon sa ating programa, since ang atin nga pong is yung mga galang aso, galang pusa, di po ang ating pong priority or binibigyan ng emphasis ay yung ating mga aspin, puspin na na gala lang sa kalsada. Gala po sa kalsada. Doktor, speaking of gala po, di po ba meron tayong ginagawang panguhuli pa sa mga galang aso? So, ito po ba sinasagawa pa rin po natin at idinadala pa rin po natin sa OCBAS? Yes po, yung pong ating panguhuli ng stray dog, lalo na po yung talaga naman pong walang may-ari, yun po ay tuloy-tuloy naman. At yun po ay dinadala po sa atin sa opisina. Meron po tayo doong impounding area. Apo. Pero if ever po, meron pong may-ari na pumunta, ito po ba pwede nating ibalik sa kanila? Yes po, yun naman po ay kung talaga pong yun ay kanilang pag-aari, pwede naman po nilang tubusin. Kasi may mga penalties na kailangang isettle. Yun naman po ay ayon sa ating Batangas City Rabies Ordinance. Kaya po, ang mahigpit rin po namin sinasabi or hinihikayat namin po ang publiko na sana po kung tayo po ay bilang isang responsableng may-ari ng ating aso at pusa, wag po natin silang hayaang gala sa kalsada. Kasi nga po, ito po ay posibleng magkaroon ng rabies at makapangagat at makaapekto sa tao. Ang lagi po nating tatandaan, kapag ka po ang rabies ay nakakitaan na ng symptoms ang tao, wala na po itong kagamutan. Kaya po habang maaga, gawin po natin ang paraan bilang responsableng may-ari, itali po natin yung ating mga alagang aso. Pwede naman pong mag-aso, ay di po yung itali lang po natin. Gawin po natin yung part natin, at least po yun po ay sa safety rin po ng ating mga kasama dito po sa Batangas City. Pero gaano po ba katagal na dapat napapanatili po yung mga nahuli natin dito po sa ating impounding area? So yun po ay dun po sa ating ordinansa, 3 days po yun na dapat po ay maklaim nila. Usually naman po, coordinated tayo sa barangay. Alam ng barangay na tayo po ay nanghuli sa kanilang barangay. Kaya dapat po ay matubos po nila agad yung kanilang alagang aso. Pero if ever po ba, open po ba tayo for adoption po ng mga hayop na ito? Opo naman, open po for adoption. Iaan nyo lang po natin, i-assess kung talaga pong aalagaan po talaga nila. Yun naman po ay imomonitor natin kung talaga pong nag-adapt sila bilang alaga. Okay. Pero ano pong requirements ang hinahanap po natin sa mga mag-a-adapt ng mga hayop at aso at pusa? Wala naman po tayong requirements. Basta ang ano lang po is kaya po nilang alagaan, pakainin, pabakunahan, at saka po itali yung kanilang inadapt na aso. Ayun. So yung open po palang ating Office of the City Veterinarian kung sino man po ang gustong mag-adapt ng mga nahuling aso at pusa, as long as na wala po nagmamay-ari po nito. Yes po. After na po yun ng 3 days. Hintayin po natin yung 3 days period. Yes po. Para po maiano namin na for adoption na po sila. Okay. So isa po sa mga programa natin itong Chicken Dispersal Program. So paano po ang proseso ng para mabigyan po ng programang itong Chicken Dispersal po, ma'am? So, yun pong ating Chicken Dispersal, unang-una po, ang isa po sa layunin natin po dito is mapalago po ang sektor ng pagmamanukan dito po sa Batangas City. Kasabay din po na magkaroon po ng additional na kita itong ating mga benepisyaro ng ating programa. So, kung kayo po ay interesado, pwede po kayong magpasa ng recommendation letter from the barangay captain
Naka-address po ito sa ating City Mayor para alam naman po ng ating Mayor Marvy na may mga ganitong programa, na marami pong interesado sa ganitong programa. At para po matulungan din po natin sila. Alam po na nakakarating po talaga sa ating mga kababayan itong ating mga programa. Opo. Sa kalaman po ng mga kababayan natin, dito po sa Chicken Dispersal Program, ilan pong anong napapabigay sa isang tao po? Sa isang tao po ay mabibigyan sila ng 50 heads na day-old chick. Medyo marami-rami Marami rin po yun. Opo. Kaya po ang talaga mga doon sa agricultural area para po may mga space sila na pag-aalagaan. Yun naman po ay kanilang palalakihin hanggang po sa maibenta. Tapos kapag po naibenta na nila yung kanilang broiler na yon, dapat po ay bibili uli sila ng panibagong stock para tuloy-tuloy po yung kanilang pag-alaga, tuloy-tuloy din po yung kanilang additional na kita, at para naman po madagdagan ang ekonomiya ng kanilang pamilya. Opo. Ito po bang mga chicks na ito, gaano katagal po inaalagaan para lumaki bago ibenta? Sa ngayon po kasi ang tawag sa kanila 45 days. 45 days, opo. Pero sa ngayon po parang within 30 days, Pwede na po. Pwede na po silang ibenta. Opo. Naulit po, kailangan nila ulit bumili para Yes po po. Para po tuloy-tuloy. dire-diretso. Kanina po Opo. sila bibili ng mga chicken? Yun po naman, meron po tayong mga supplier dito, Opo. veterinary supplies. Meron din po kay Sidsi, pero wala naman po kami inirecommend kung saan man po. Basta ang ano po is, pili na lang po kayo kung saan kayo bibili na maganda po yung stock. Para po less mortality, madaling lumaki. Okay. So yun po palang 30 days ay sapat na para po maibenta po yung mga 30 days manok. po. For Okay. market na po yun. So yun po ba naka-avail na po nitong mga chicks dispersal program ay maaari po mag-avail o iba naman po yung bibigyan natin ng pagkakataon? Yun pong nakapag-avail na, since ang atin nga pong program is dapat sila ituloy-tuloy Yes na pag-alaga. So yung iba naman po ang ating Bibigyan. Oo. para naman po makaano rin sila nung programa po Opo. natin. Pero usually po ba, sang barangay po yung mga nag-avail po ng program ito? So usually po ang atin pong nabibigyan is din yung ating nga pong agricultural, Like, anong barangay po? katulad po nitong mga bukal, itong Haligin Silangan, Opo. iba-iba po. Ito po bang mga manok na ito ay sila po ba yung nanganganak din or hindi po? Nagpipisa. So ang ano po nun ay sila po ay talagang for meat type. Yun po. For meat type lang po Opo. ito. Opo. Ito po iba pa po doon sa dating program natin yung kabir. Iba po kasi po yung pong kabir, yun po ay hybrid native chicken. Ang atin naman pong ano doon is makapag-produce ng itlog na pwede nilang pang araw-araw na kainin. Opo. At saka po makapagbenta. Iba po yung, kumbaga iba yung bentahe ng kabir. Opo, yun po ay sa ating dating 45 days. bukod sa meat type, kasi po yung nakakatay rin naman Opo. po yung ating hybrid native. More on ano po sila, yung sa egg naman. Sa itlog. Nag-iitlog din po, yung brown eggs. Yung po. tinatawag na, at brown egg, native egg. Opo. May tanong ko lang po, yung po bang native egg ay mas masustansya kaysa sa puti na itlog? Pareho lang naman po. Pareho kasi, lang naman po. Opo, kaya lang po, syempre po, may sinasabi silang mas masarap, Healthy. mas healthy. Kasi Opo. usually po, ang connotation pagka yung is more on organic. Yun, organic eggs. Opo. Opo, ayun. So, isa pa po sa mga program na sinagawa po natin, ito pong insurance claims nung nagkaroon po tayo ng bagyong Uwan. So, tayo po ba ay nagkaroon na po ng pagbibigay ng claims na ito? Yung pong si Bagyong Uwan, kung matatandaan nyo po, yun ay 2025 ata. Opo. So, nagkaroon na po, narilisan na po sila. Yun po mga naka-insured na mga bangka, mga fishing gear. So, sila po ay nag-file ng claim. Kasi actually po, yun pong insurance is hindi po talaga natin primary program. Opo. Yun po ay programa ng Philippine Crop Insurance na through us, naipaabot po natin dito sa ating mga farmer, sa ating pong mga fisher folk,
para po sila ay makapag-file ng application para maipa-insured nila yung kanilang alagang hayop, kanilang mga bangka, yung kanilang fishing gear. At wag naman pong mangyayari, hindi naman natin inaano na magkaroon po ng disaster, katulad nga po nung nangyari doon sa Bagyong Uwan, yung pong mga damage na bangka at saka fishing gear, di po na-file nila ng claim at yun po ay narilisan na po sila ng cheque para doon. Pwede po malaman kung magkano po ang pinaka-amount po? Depende po sa sira ng bangka. Pero once na nag-claim po sila, may matatanggap po sila. Pero pag hindi po sila nag-file ng claim, wala po silang matatanggap. Yun po ay for assessment pa rin po. Kung halimbawa po nasiraan tayo ng bangka, i-assess po nila kung ano sila po ang may control noon sa assessment. Tayo po ay parang channel lang, gagawin lang natin lahat yung requirements na kailangan para po ma-submit at makapag-claim po itong ating farmer at saka fisher folks. Ayun. So, wag naman sa kumbaga, wag nang magamit. Yes po, wag Kasi naman pong magamit. kung galing ito sa disaster, although merong insurance na ibinibigay para may itulong din sa kanila sa mga gamit or hayop na nasira or namatay, at least meron po tayong maaasahan po. Maasahan. Pagsisimulan ulit. Ayan. So, Doktora, dati po kasi nung ako'y contractual pa dito, ako po ay naka-duty doon sa natawag na bakahan. Tayo po ba may ganun pa ngayon? Sa ngayon po ay wala na po tayong auction market. Opo. Parang ilang taon na rin po ang lumipas na wala na po tayong auction market. Wala na po tayo ngayon. Okay po. Ayun. So, ilan po ito sa mga programa na ibinibigay po ng ating Office of the City Veterinarian. Ito po ay located sa Bolbok, Batangas City. At katabi mo po nito ang Office of the City Agriculturist sa panguno naman po ni Ma'am Flora Alvarez. Ayan. So, mamaya po sa ating pagbabalik, ang ilan pa po sa mga programa ng ating pong Office of the City Veterinarian sa pagbabalik ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! Isang libo na pong nilalagot ang anak ko! Ay, siya, saglit muna. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. May pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan Taas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 ED Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kami ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang... Ay kino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy pediatric Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot.
ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center Naka-standby po ang mga doktor, gamot, at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang mga kalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare, doon sa tamang tapunan! Huwag nakamamatay! Doon lamang po tayo lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Doon Pabili po. Magkano po itong mentos? Pabili po. Yate sa tsana ba? Kuya, kailangan talagang naka-expose yan. Hindi kasi magandang tingnan eh. Ay siya, kuya, magdamit ka na. Dahil mahigpit na pong ipinagbabawal ngayon ang mga nakahubad sa mga pampublikong lugar. At yan, mga kuya, bawal na rin po mag-inuman sa mga kalye, sidewalk, at bawal na rin po tayong dumura sa mga pampublikong lugar. Hay, ito po'y labag sa ating Batangas City Anti-Social Behavior Ordinance. At hindi rin naman po maganda kung makikita tayo ng ating mga bata. Ay naku, pasensya ka na Ineng. Kahit mas maganda ka, mas kukunin ko itong foreigner dahil triple ang kukunin ko pamasahe sa kanila. Aba Manong, very, very wrong. Alam mo ba Manong, na bili ni Mayor ay huwag nating sasamantalahin ang kanilang pagiging turista. Sa halip ay pakita natin ang mabuting pagtanggap sa kanila. Batanggenyo Hospitality Manong. Umayos ka Manong ha. Huli na sa balita, ate. Bawal na po ang plastic dito. Plastic linaw, plastic labo, at yan pong sandubag dito sa Batangas City. Strict implementation po tayo ng RA 9003 at Batangas City E-Code. O ate, baka sama-sama pa ang basura mo ha. Dapat magkabukod na ang nabubulok sa di nabubulok. Ito po ay simpleng bagay na magagawa natin para sa ating kalikasan. Huwag mo angkinin ang hindi sa'yo. Yung hugot! Dahil lagyan na lang natin dito ha kasi madami pang gagamit. Salamat po! Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod.
Sana po ay tumalima tayo dun sa ating ipinatutupad na ordinansa. Itali po natin ang ating mga alagang aso at pusa para po maiwasan natin ang pagkakaroon ng rabies. Kasi po, ang tatandaan natin, kung wala pong galang aso, walang galang pusa, wala pong makakakagat at mag-transmit or maglilipat ng rabies papunta sa tao na pagka naman po fatal po kasi ang rabies. Habang kaya pa nating pigilan or kontrolin, ay di po gumawa na po tayo ng paraan. Itali po natin ating mga alagang aso, pabakunahan, maging responsible pet owner po tayo para sa ating mga alagang aso. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli po, nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline dito po sa Palakat FB page at dito po ang official program of the Batangas City Government at kasama pa rin po natin si Dr. Sheila Luwalhati, ang ating city veterinarian sa lungsod ng Batangas. At ayon nga po sa interview ni Doktora kanina, dapat po tayo ay maging responsible pet owners. Ayan. So, Doktora, regarding po dito sa ating anti-rabies program, ano pa pong may dagdag ninyo na pag-iingat sa ating mga kababayan? Para po, lalo na po yung mga alagang hayop na aso at pusa, at siguro po, kailangan po ba ng iba yung pag-iingat? Kahit po sabihin nating pet na po nila ito. Yes po, kasi po sa data po natin, mas marami po ang nakakagat ng kanilang alaga mismo. Kaya po kahit po sila ay alaga natin, pet natin, lagi pa rin po tayong mag-iingat at tatandaan po natin ang aso at pusa ay sila po ay host ng ating rabies virus. Kaya wag po tayong pakakampante kahit po sabihin natin na sila ay alagang-alaga, mag-iingat pa rin po tayo. Tapos yun nga po, tumalima po tayo sa ating ordinansa, pabakunahan po ang ating mga alagang aso at pusa. Pagdating po ng 3 months, tayo po ay kung ayaw na rin po nating dumami sila, pwede rin po nating ipakapon or ipaspay kung sakali po, lalo-lalo na po yung ating mga stray dogs at pusa. Kung hindi naman po talaga kayang mag-alaga ng marami, wag na po tayo nating ipilit na tayo ay mag-alaga. Mag-maintain na lang po tayo ng kahit isa para po at least hindi na po sila dadami pa. Kasi alam po natin, napakabilis po ng kanilang pagdami kasi po ang kanila pong pagbubuntis ay umaabot lang po ng 2 months, 60 days hanggang 70. So po, in a short period, pwede na po yung ating isang aso. Mamaya, siya po ay magiging 5 na, magiging 10 na. So, i-maintain lang po natin yung ating kailangang aso, yung ating kayang alagaan talaga. Kaysa naman po, pabayaan natin ang dami nga, na nagiging stray naman po sa kalsada na magdudulot naman po ng panganib dito po sa ating mga kababayan. Ayun. So mga doktora, pag po ba may alaga pong tayong aso at pusa, meron po ba tayong ma-avail ng yung mga tinuturok sa mga aso at pusa natin? So, sa ating pong tanggapan, ang meron po tayo is yun pong libreng bakuna para sa rabies. Yun naman po ay magre-rehistro lang po tayo ng isang beses, 20 pesos. Apo. Tapos, pwede na po nating pabakunahan. Tapos, yearly po, dapat po nating pabakunahan sila. Magkakaroon po sila ng booster shot. At yun pong sa sunod ninyong pagpapabakuna, wala na po kayong babayaran. Apo. So, saan po sila pwedeng mag-avail nito? Saan po sila pwedeng magpalista, pwedeng magpa-schedule? So, gaya po ng
ko kanina, pwede rin po tayong, kasi po nagkakaroon kami ng schedule sa barangay. Kami po ay nagko-coordinate sa kanila kung kailan po yung turukan ng anti-rabies para sa ating mga alagang aso at pusa. Kung hindi naman po, kung na-miss naman po ninyo yung schedule sa barangay, pwede po kayong mag-walk-in sa aming tanggapan. Kami po ay open. Sa ngayon po ang oras namin ay 7 to 6 ng Monday to Thursday. Basta po ang ating pong patuturukang aso ay masigla, 3 months of age, tsaka po walang nakagat. Walang nakagat. Kasi po, bakit po walang nakagat? Kasi po, kapag na po nakapangagat ang ating alagang aso or pusa, dapat po natin silang obserbahan sa loob ng 2 weeks para po sa safety po ng mga taong nakagat. At syempre, dapat pong magpabakuna yung mga nakagat. Ayun. So, Doktora, ito po bang pagpapabaksin ng ating alaga ay meron pong permanent schedule sa ating office? Anytime naman po sa Anytime, opisina. opo. Yung lang pong sa barangay ang by schedule. By schedule. Oh. Pero pag sa barangay po, ang nag-request po ng schedule, i-barangay. Kami po ang nagpapadala kasi po, kumbaga, doon sa dating schedule, halimbawa, ma-expire na ngayong May. So, before ng expiration, so kami po ay nagpapadala na sa kanila ng sulat para po magkaroon tayo ng schedule. Yes po, ayun. At para may ano din po nila ang information na meron pong darating na taga-Office of the City Veterinarian sa kanilang barangay. Sa kanilang barangay na sa araw na iyon, magkakaroon po ng turukan ng aso at pusa. Ayan. So, isa pa rin po sa mga naging program natin, itong partnership programs po natin sa Provincial Agriculture Office kung saan nagkakaroon po ng fishing gears na pinamimigay ang mga ito. Yes po, kasi nga po ang ating tanggapan, tayo po ay under din po ng Provincial Agriculture Office, particularly po itong ating Fisheries Division. So tayo po ay naisama nila doon sa kanilang mga programa kung sila po ay may mga nakalaang distribution para sa hook and line, kung ano mong programa na aangkop po doon sa ating programa din po dito sa atin sa Batangas City. Ayun. So, bukod po dito, meron pa po din tayong collaboration sa iba pang organization sa ating pong lungsod? Yes po. Katulad po sa fisheries pa rin, meron din po tayong coordination with BIFAR. Sila po ay mga programa pa rin na naglalayon din pong paunlad din po ang sektor ng pangisdaan. Kami naman po doon po sa mga sa paghahayupan, so kami naman po ay nakiki-coordinate din po sa Provincial Veterinary Office para po doon sa mga programa na angkop naman po dito sa pag-aalaga ng mga hayop. Ayun. So, Doktora, curious lang po ako. Tayo po ba meron din mga organization para po sa mga mangingisda? Yes. Para mas madali po yung ating koordinasyon po sa kanila. So, meron po tayong mga asosasyon ng ating mga mangingisda sa iba't iba pong barangay. Dito naman po pagdating po sa livestock, meron po tayong Livestock and Poultry Raisers Association. At sa ngayon po, meron din po tayong binuo na Batangas City Swine Raisers Association para po ang coordination natin sa kanila ay mas mabilis, yung ating mga programa ay mas mabilis po nating maipabot po sa kanila. Ayun. So, meron pa po ba tayong mga programa na hindi nating naipabot sa ating mga kabayan? Yung pong nag-i-exist pa rin at patuloy pa rin po nating isinasagawa. So, bukod po doon sa aking nabanggit, yun nga po, yung meron po tayong insurance para po sa mga nag-aalaga ng hayop, mga mangingisda. Yun naman po ay tuloy-tuloy din. Yung ating sa pagbabakuna ng aso, yun po ay all year round din. Pagpapakapon, meron din po. Tapos ang meron po din po ngayon tayo, may mga training po tayo, may mga seminars, kung saan po pwede tayong makadalo doon para po mas marami tayong impormasyon, mga technology, kung paano natin po mapaparami ang produksyon ng pag-aalaga ng hayop, ng baka, kambing, ng manok. Pagdating naman po dito sa pangisdaan, yung pong kanilang mga fish processing, meron din po tayo noon. Pwede po kayong mag-coordinate sa aming tanggapan para po sa inquiries at malaman nyo po kung kailan yun mga magaganap. Ayun. So, meron po ba tayong mga future programs na sasagawa po natin ngayong second quarter ng 2026? So, second quarter, ang nakalinya po natin as yung ating goat dispersal program. Okay po.
Pagdating naman po dito sa fisheries, meron po silang, yun nga po, yung nabanggit ko kanina, yung sa kanilang fish processing. Tapos yun pong pag-i-install ng payaw. Ano po yung payaw? Ang payaw naman po is paraga po siyang inaakit niya po yung mga isda na doon, parang doon siya mag-stay para po itong ating mga mangingisda, hindi na po sila lalaot ng malayong-malayo para makahuli ng isda. Opo. Okay. So meron pa po tayong iba po pong gagawing programa? So yun lang po, yung iba pong nabanggit namin is yun po, tuloy-tuloy naman po yun. At saka po yung tilapia fingerlings this okay. Po sa ating po bang tanggapan, meron pa po tayong tilapia pan doon? Meron po tayong demo doon ng tilapia. Matanong ko lang po, ang tilapia po ba, gaano katagal po pag nilagay niyo po yung fingerling, gaano katagal po pag yung full blown na po na pwede na pong ipagbili at pwede na iluto? So, kung hindi po ako nagkakamali, kasi po hindi ako talagang taga-Fisheries Division. Ang alam ko is, siguro mga 6 months. 6 months? Okay. Kung hindi po ako nagkakamali. Yes po. Pero kung para po makatiyak, pwede pong tayong tumawag doon sa ating Fisheries Division. Ayun. So, ano po, Doktora, yung magiging mensahe para po sa lahat ng nanonood po sa atin ngayong umagang ito? So, kami po sa tanggapan po ng City Office of the City Veterinarian, kami po ay handa po, katuwang po ninyo para po mapaunlad natin ang sektor ng paghahayupan, ng pangisdaan. Kung kayo po ay may nais linawin tungkol doon sa ating mga nabanggit na programa, maaari po kayong tumawag sa 723-8432 or sa 723-2015 at sa Fisheries naman po 984-0217 para po sa inyong mga dagdag na katanungan. Ayan. So baka may magusto po kayong batiin, Doktora, na nanonood sa ating ngayong umagang ito. So, binabati ko po ang aking mga kasamahan sa aming tanggapan. Maglingkod po tayo ng mahusay at maipabot po natin ang serbisyo natin sa ating mga kababayan. Ayan. Siyempre po sa inyong pamilya, baka po nanonood ngayon. So, ang mga anak ko po ay nasa school ngayon. So, hello po sa aking asawa. Ayan. At siyempre gusto po nating batiin na nanonood sa ating ngayong umagang ito, si Ginoong Marlon Di Makuha Melgarejo. Magandang umaga po sa lahat, kay Ma'am Sheila at sa inyo po, Sir Alvin. At siyempre po, magandang umaga din po kay Ma'am Lorna Roque. At siyempre po, hello po mula po kay Elisa Luok Aguilar. God bless you all po. Mula po kay Ma'am Elisa Luok Aguilar at muli po magandang umaga po sa lahat ng taga-Office of the City Veterinarian dyan po sa may Bulbok, Batangas City at ganoon po sa Office of the City Agriculturist kay Ma'am Flora Alvarez na nakaschedule naman po nating interviewin sa buwan ng Hulyo. Medyo malayo pa po pero atabayan niyo po ang interview ni Ma'am Flora. Ayan. So muli po, maraming salamat po sa lahat po ng umantabay sa ating ngayong umagang ito. Sa susunod na Webes po, makasama lang po natin ang head ng Tourism Office dito sa Batangas City. Wala pong iba kundi si Sir Eric Anthony Sanuhan para pag-usapan naman po ang kalagayan ng turismo dito po sa lungsod ng Batangas. Muli po, Dr. Sheila, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito. So maraming salamat din po para at least po na ipabot din namin ang mga programa namin sa ating mga kababayan. Yes po. Muli po, maraming salamat po, Doc Sheila. At syempre, sabay-sabay po nating banggitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline. Salamat po. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.
Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.